Good morning po sa ating lahat. Good morning to everyone here who is present here in Manuel L. Quezon Elementary School. And also a blessed morning to our viewers on our Facebook Live. We are Redeemer's Covenant Church. And we'd like to welcome you to our Sunday worship. Let me invite you to open your Bibles to 2 Corinthians chapter 8. Second Corinthians chapter 8, in particular verse 9. The whole chapter actually talks about generous giving, especially to those who are needy. But we'll focus on verse 9. So 2 Corinthians 8, verse 9, it says here, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you, through his poverty, might become rich." Some people might mistake this that because Jesus Christ was born in a manger, he was not born in a royal castle like that, no? He was actually born in a very obscure place where animals were living and feeding. So some people might think that's the poverty. He was simply a son of a carpenter and a lowly virgin. But actually, that's not really the poverty that is being spoken about here. It is basically the richness of being in the very presence of God the Father in heaven, enjoying that wonderful fellowship in heaven. You know, the Trinity having that wonderful fellowship, wonderful relationship in heaven. Yet, he had a mission to fulfill. He was sent here by God the Father to come here on earth, to become like one of us. Jesus Christ, the God incarnate, he became man. That's basically the poverty. And to express this poverty even more, it was on that cross when he bore our sins, because that is actually our poverty, our helplessness. We are sinners before God. And because we are poor in spirit, we are in poverty. We cannot help ourselves. No matter what we want to do, we cannot save ourselves. That's the kind of poverty that we had. But Jesus took upon that poverty on the cross. He took our sins, became our substitute, and he paid for our sins on the cross. That's why, because of his sacrifice on the cross, we became rich. Not rich because we have finances or money or houses or cars. That's not the richness that's being discussed here or described here. But rather, this is the spiritual richness or the salvation that we now have because of what Christ did. We are now rich because we have been adopted into the family of God Himself. Sa ibang verse po, ang rendering po nito is, He who knew no sin became sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Yun po yun. The righteousness
That is the richness or the wealth that we have. Itong the vastness of the righteousness of Christ imparted upon us. And therefore, we can look forward to the future no matter what happens. We can look forward that we have a heavenly home waiting for us no matter what happens in this life. So, this Christmas season, or Christmas Day on Wednesday, or as we celebrate Christmas, let us ponder on that. No? It's not about really the celebrations we have, the lots of food on our table, or maybe you just have pandesal and coffee on your table. It's not about that. It's about God giving His only begotten Son for us because He wanted to save us. He loved us so much that He wanted to save us. So let us all stand and let's prepare for the singing of the songs. Let us pray. Our Heavenly Lord, thank you for the reminder that apart from Christ, we are nothing. And apart from your moving, we will be lost in this world and we will be headed for the very destruction of our souls. But because of your great love, you have given your only begotten Son, Jesus Christ. Help us to ponder on this wonderful work of giving that you did 2,000 plus years ago. Although you have promised this even before, even, Lord God, before the world was and the whole universe was created, even before time began, you already had this plan that Jesus Christ will come into the world to save it from sin. Lord God, thank you for the very birth of our Lord Jesus Christ. But it did not stop there. He lived a perfect life. He marched on to the cross on Calvary. He was nailed on the cross. He suffered for our sins. He was the one who took the punishment, the very wrath that you have on sin. It was the Lord Jesus Christ who took it all away. And now because of Him, Lord God, we have received the righteousness of Christ. Let our response be to live out our lives, Lord God, in humility and in gratitude by serving you more, giving our life for the gospel, giving our life, Lord God, in the service of your name, so that you alone be glorified. We thank you, Lord God, and we praise you for all these things that you've done. Continue to cleanse us, continue to mold us to become more like your Son. Continue to reveal, Lord God, the sins in our hearts, and that we might be quick to seek forgiveness. Help us to reform ourselves continually. We commit all this to you, Father, and may you be glorified. In Jesus' name, amen. Our first song is One Still Night. Soon be born, the King of Kings will wear a crown of thorns. Glory to God, the angels sing, Emmanuel was born for you this day. Peace on earth, goodwill toward men.
from our sin. Glory to God, the angels sing. Emmanuel was born for you this day. Peace on earth, goodwill toward men. Emmanuel has come to Bethlehem. Emmanuel has come to Bethlehem. And to his kingdom there'll be no end. And to his kingdom there'll be glory to God, the angels sing. Emmanuel was born for you this day. Peace on earth, goodwill toward men. Emmanuel has come to Bethlehem. Emmanuel has come to Bethlehem. Our second song is Who Would Have Dreamed? On a starlit hillside, shepherds watch their sheep. Slowly David city lifted off to sleep. But this little town of no great renown, the Lord had a promise to keep. Prophets had foretold it, a mighty king would come. Long-awaited ruler, God's anointed one. But the soaring of all look helpless and small, as God gave the world his own son. And who would have dreamed or ever foreseen that we could hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan to save the world. Wondrous gift of heaven, the Father sends the Son. Time from time eternal, moved by holy love. He will carry our curse and death he'll reverse, so we can be daughters and sons. And who would have dreamed or ever foreseen that we can hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan. And who would have dreamed or ever foreseen that we can hold God in our hands? The giver of life is born in the night, revealing God's glorious plan to save the world. To save the world.
save the world. Amen. Nandito po ba si Bro AJ? Wait lang po. Okay, let's open our Bibles to Micah chapter 5 verse 2 and also to Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. So Micah chapter 5 verse 2 and Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Okay, you're there. Let's all read. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. And then open your Bibles to Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. Okay, you're there. Let us read. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with his justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So this is the word of the Lord. Thanks be to God. Our second reading was taken from the book of Luke, chapter 1. We'll be reading from verses 46 to 55. That will be Luke 1, verses 46 to 55. If you are there, let us read. And Mary said, My soul gratifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him, from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts, rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors. This is the word of the Lord. Please be seated. Brethren, let us all welcome Deacons Ezekiel Salabaria.
Ay, kabot yung salamin pala. Gandang umaga po sa lahat at ito yung ating unang linggo na wala na ang ating mahal na pastor, pero bagamat ganon ay alam naman natin na mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Kaya talaga natin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong biyaya sa amin. Patuloy na pagkalinga, patuloy na pag-iingat, at patuloy na pagsusustain sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, nais naming makinig sa iyo. Nais naming matuto sa iyo. Kayo po ang magsalita, kayo po ang manguna, kayo ang mangibabaw sa aming mga pag-aaral. At gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita para sa aming lalo pang kalalapit sa iyo. At kami, Panginoon, ay makawangis ng Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin na aming mga kapatid mula po rito, kayo po mag-iingat sa kanila habang sila papunta rito. At kung sino man po ang mga hindi pa hindi makakarating at may mga karamdaman, kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Salamat, Ama. Tulungan po ako. Wala po akong magagawa kung hindi mo ako tutulungan. Kaya salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko po sanang magturo ng kabuuan ng Aklat ng Santiago o yung James, Book of James. From chapter 1 hanggang sa dulo. So yung buong pong libro. Pero yun po ay siyempre kung loloobin ng Diyos. Dahil mga bagay po atin po mapag-aaralan mamaya na ang mga bagay ay hindi natin tiyak, Kaya kailangan na bawat bagay na ating sinasabi, pinaplano, ay depende sa ating Panginoon. Siguro mangyayari ito every time na magpapahinga sila Bro Ryan at si Pastor at ako yung magiging panakip butas. Kaya kaya mga kasingit. Well, yun ay dahil sa kadahilan ng ako may wala si Jerry, ako may kupas na, sakitin pa. Anyway, kaya we are praying ng mga younger generation na sana dahil nga kami ay mga sakitin, merong kahit pa paano mas bata na magiging willing, tatawagin ng Diyos para sumunod, para ang ating iglesia ay magpatuloy. At ito naman ay hindi nakadepende sa tao, nakadepende sa Diyos. Pero siyempre, yun pa rin ang aming panalangin na merong mga mas bata na susunod. Kasi nga kami ay expired na. Napakaganda pa naman ang vision ng ating Pastor Mike. From Baguio to Manila. Magkakaroon tayo ng mga churches diyan. Yun ang vision niya. Pero yun man po ay joke. Yun man po ay biro. Pero hindi natin alam ang pagkilos ng Diyos. Maaari tayong magplano. Maaari tayong maghangad ng mga bagay. Pero still, ang Diyos pa rin ang siyang magpapatupad nito. So today ay pahapyaw muna tayo sa Book of James. Bagmat gusto kong ituro po yung kabuuan ng Book of James, pero pahapyawan muna natin. Ang short information about the Epistle of James o yung aklat ng James ay bibigyan ko po kayo ng maikling brief
information about the epistles of James. Ang sulat ni Santiago o yung aklat ng James ay dumanas ng kontrobersya. No? Dumanas po siya ng kontrobersya sa pagdaan ng panahon. Kasama pa ang ilang aklat tulad ng 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, at Book of Jude. Kasama ang mga ito sa tinatawag na general o Catholic epistles. Hindi Roman Catholic, no? But in the sense of being universal o pangkalahatan. The Catholic means pangkalahatan o universal. Dahil ang mga sulat nito ay hindi lamang naka-address sa isang specific church o isang iglesia lamang like the other writings of Paul, no? Katulad ng mga sulat ni Paul na naka-address sa Romans, Church of Corinth, Church of Galatia, at etc. Ito ay naka-address to the church at large, no? Hindi tinanggap agad ang mga aklat na ito in the early stage. So, nung mga unang panahon, hindi pa ito tanggap. Nung unang panahon, until such time na tinanggap na rin dahil sa pag-quote ng mga early sources of writings ng early church fathers ng mga aklat na ito na nadiscover later in the history. Kasi hindi pa na-rediscover yung mga sulat na iyon at hindi nila masabi na ito ba ay kasama sa canon, kasama ba sa Bible. Pero later on, nung makita nila, ay kinote ito ni ganitong church father, kinote ito ni ganitong isang early church father. Kaya naniwala sila at nagpasya sila o nagdesisyon sila na ito nga ay kasama. At even the other apostles ay maaring ito ay nababanggit din. So kasi nung panahon na iyon, nagsusulat ang mga apostles na after the death of Christ and resurrection, ay may dumaan pang mga panahon bago naisulat ang Biblia. Hindi naman ito naisulat pagkadaka na lang na habang sila ay kasama pa nila ang Panginoong Hesus. So merong time span ng pagkasulat ng mga especially New Testament. Ang Old Testament kasi ay nasulat na, kaya kinakot ito maging ng Panginoong Hesus at maging ng mga disciples, no? So sa paglipas ng panahon, the book of James was accepted as the Word of God, no? Tinanggap na as the Word of God. Hindi dahil nagpasya sila na tanggapin ito na salita ng Diyos, kundi naniwala sila na ito na ay salita ng Diyos. Ito talaga ay salita ng Diyos. O, hindi later lang, sige sama na natin na Word of God yan. Hindi po. Word of God na siya, kaya lang hindi pa nila maisama noon. No? Kasi meron pa silang pagdududa marahil. Kasi nga hindi pa nila nadidiscover yung mga writings. Kahit nga ang buong Biblia ay may mga question din, di ba? Na ito nga ba ay salita ng Diyos? Isang dahilan ng nakikita ko dito, bakit nila kini-question ang Biblia? Pag ang salitang sinasabi ng Biblia ay hindi naaayon sa kagustuhan ng tao, mahirap talagang tanggapin. At ang Bible, karaniwan, ay hindi gusto ng tao na marinig. Kaya maraming tao hindi matanggap ang Bible. With the book of James, that is the case. Isa itong rebuke sa ating mga pagkakamali, no? Mga masasamang ugali na bilang mananampalataya na ay dapat hindi na natin ginagawa. So mahirap tanggapin dahil rebuke nga. Dahil sa book of James, pag binasa ito, maraming rebukes. Rebuke sa pag-uugali even ng mga Christians. Ang book of James ay isa sa pinakamahal o pinakaminamahal na aklat sa New Testament. Sa pagiging praktikal nito at puno ng malinaw na pagtuturo sa maka-Diyos na pamumuhay. Nagbibigay din ito ng konkretong payo sa maraming issues ng buhay tulad ng pagsubok,
kahirapan, kayamanan, pagtatangi o yung favoritism, hustisya, pagkontrol ng ating mga dila, no? Sa pagsasalita, pagpaplano ng ating binabalak gawin, panalangin at karamdaman. Sinasabing ang Book of James ay two-edged sword din, tulad ng sinasabi sa Hebrews na ang Bible ay two-edged sword. But the Book of James will also considered as two-edged sword dahil sa linaw nito at walang kinikilingan. Teachings na walang sinisino, mayaman ka man o kahit ano pa man ang posisyon mo sa lipunan, kung kailan kang tamaan, ay tatamaan ka. Eka nga, bato-bato sa langit, tamaan, magsisi at magbago. Dahil sa langit nagmula ang bato, Jesus the rock, na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ipinapakita nito na wala sa ating matuwid. No one is righteous, not even one, except syempre si Christ. Dahil hindi naman siya tulad ng ating tao lang. Christ is truly man and truly God. Kaya sabi rin sa James 1:22, "But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves, do what it says." No, magi tayong tagagawa at hindi lamang tagakinig. Dahil kung magkaganon, ay niloloko lamang natin ang ating mga sarili. So kung tayo ay nasa simbahan, umaati ng church, nakikinig ng message, huwag lang tayong tagakinig. Huwag lang tayong makinig. Papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabila. Huwag tutulog-tulog. No? Huwag. Pareho ko. Sa akin yata yun. Huwag patingin-tingin sa cellphone. Yan, tulad ko rin. No? Ayoko naman sabihin kayo, dahil baka ma-offend kayo. Ako, dahil ginagawa ko rin yun. Iwasang makipagkwentuhan habang may nagme-message. No? Kami na-rebuke nung habang nagme-message yung isa sa funeral service ni Pastor Jay, nagkikwentuhan kami, tawa pa ng tawa. Na-review kami ni Ate Maan. Tahimik kami. Nagme-message ka naman kwentuhan kayo ng kwentuhan. So, tanggapin kasi mali tayo no? Upang sa ating pakikinig ay lumago tayo sa pag-unawa at magbunga ito ng pagsunod sa atin, no? Pagsunod sa ating Panginoon. Pero paano? Paano tayo makakasunod sa mga sinasabi ng Book of James kung tayo ay laging mahina at nagkakasala? So paano nga ba? Kasi ang daming inuutos Ang daming maling pinakikita, pero paano ba natin masusunod ito? Lagi tayong mahina, lagi tayong nagkakasala. Kaya kailangan nating i-resolba ang tension between James' demands and our ability to reach them. Paano natin masusunod ang tinuturo ng Diyos pamamagitan ng aklat na ito? Sa maging ito, sisimulan ko ang Book of James sa napapanahong at katatapos lang na pangyayari sa atin. Ang title ng mensahe natin today ay The Brevity of Life. The brevity. Life is short, maiksi ang buhay, dagdag pa na walang kasiguruhan. Our text this morning is found in James 4:13-17. Babasahin po sa Tagalog. James o Santiago 4:13-17. Makinig kayo sa akin, kayo nang sasabi. Ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng 1 taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon, ay mabubuhay pa tayo. Ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagyayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginawa, nagkakasala siya.
So let us see first the context nitong mga verses nito para mas lalong malinaw sa atin, no? At hindi lang tayo i-invento ng interpretation. Katulad ng mga iba ginagawa ng iba, nababasa ng text, then magkikwento na, no? At nawala na dun sa text na binasa. Para makita natin ang context, we need to see the previous text and the text after the text na binasa natin kanina. Now, tingnan natin yung previous text, Santiago 4:8 to 10. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadarawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan niyo. Palitan niyo ng pagdalamhati ang pagsasaya niyo. Verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Dito makikita natin na kailangan paglapit sa Diyos ng mga makasalanan. No? Kasama tayo doon upang mamuhay ng malinis. Sabi, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. No? Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya nyo. So, masaya ka, ang tinuturo ng James, maging malungkot ka. No? Magdalamhati ka. Bakit? Kasi nga, mahirap magsaya kung namumuhay tayo sa kasalanan. May danger po. Kumbaga sinasabi ni James na tingnan nyo ang inyong mga sarili at makikita nyo ang inyong mga kasalanan. At malungkot at maghinagpis at magdalamhati kayo sa mga ito. Then in verse 12 o Santiago 4, verse 12, ngunit ang Diyos lang ang nagbibigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino kayo o sino ka para husgahan ang kapwa mo? Dito makikita rin natin na ang soberenya ng Diyos na siya ang nagbibigay ng kautusan at hukom. At lahat tanging makapagliligtas at magpaparusa. Kaya sinasabi ni James na kaya sino ka para husgahan ng kapwa mo? Kung makikita natin ng Diyos na siya ang nagbibigay kautusan at hukom at makapagliligtas, makapagpaparusa, meron ba tayong guts o kaya karapatan na tignan ng ating mga kapwa at husgahan sila? Maaring mas marunong tayo, mas mayaman, mas nakakaangas sa buhay, mas may posisyon. Pero kung ang lahat ay nakapailalim sa soberenya ng Diyos at siya lamang ang makapagliligtas at magpaparusa, sino tayo para husgahan ang kapwa natin? Sino ba tayo para magmalaki? At talunan po muna natin ang ating main text. Puntahan natin ng Santiago 5 verse 1 up to 5 para mas lalo nating makita yung context. Sabi, kayo mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo at maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit nyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginagamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga tinatago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtatrabaho ninyo sila sa inyong bukirin pero hindi ninyo binibigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang inyong hinaing. Ang hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Para nyo na rin pinatataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkakatay. Parang baboy na pinakakain ng pinakakain.
pinatataba para bumigat, para later on patayin. No. Busog. Kaya mahirap yung laging busog. Yeah. Dito makikita natin ang context ng ating text na na-sandwich between the previous and after our text, at iyon ay yung pride, no, pagmamalaki. At syempre, in line with that, yung providensya ng Diyos. No. Maging mga babala at pagbibigay ng dapat gawing pamumuhay. No, yung mga text na binanggit na iyan. Kaya ito ang isang pag-address sa hindi lamang to specific people o isang iglesia, kundi sa lahat ng iglesia o church at large nga na sinasabi. Mababasa natin to sa chapter 1 ng Santiago, verse 1. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipagkalat saan man sa mundo. So, church at large talaga. No, hindi lamang katulad ng mga sulat ni Paul, church sa Roma, church sa Corinth, at iba pa. Pero ang Book of James ay para sa lahat. No? Now, dahil sa sinabi ko na ang context ng ating text ay pride and providence, ano ba ang providence o providensya ng Diyos? Madalas nating marinig yan, pero ano nga ba siya? Now, the providence of God, meaning the protective care of God, or God as providing protective or spiritual care. Sa pag-aaral patungkol sa Biblia o sa mga bagay na may kinauukulan sa Diyos, kaugnayan sa Diyos, ito yung tinatawag na tinatawag na theology, yung pag-aaral nga ng Biblia o ng Diyos. Ang providence o providensya ay ang idea o ideya na ang Diyos ay may pakialam o nakikialam sa lahat ng bagay sa mundo, sa buong mundo. May pakialam siya. Maging ito man ay sa lahat ng tao o sa kalawakan o sa pag-iingat sa kanyang mga piniling tao, sa mga mananampalataya. So alam niya lahat, pati ang mga nangyayari sa atin. He is all-knowing o omniscient. Pag nalaman natin na alam ng Diyos ang lahat sa atin, malaki ang epekto nito sa ating mga ginagawa at maging sa mga lihim nating ginagawa. No? Malaman natin na alam pala ng Diyos lahat. Kahit yung lihim, hindi ba makaka-apekto ito sa ating mga ginagawa, maging sa ating mga iniisip, sa ating mga lihim na ginagawa. Kaya si Santa Claus, no, para naman may Christmas messages itong ating may connection, isisingit ko si Santa Claus. No, kaya si Santa Claus ay inaagaw niya yung mga attributes ng Diyos ng pagiging omniscient. Ang sabi sa kanta, alam naman natin, He knows when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows when you were bad or good. No? Alam niya, omniscient din siya si Santa Claus. No? Pero ang tinuturo na kapag mabait ang bata, bibigyan niya ng gift. Kapag mabait ang bata, bibigyan niya ng gift. Pero alam naman natin na sa Pasko, karaniwan ang nagbibigay ng gifts sa mga bata, kahit na pasaway, kahit pa lumalaban at nananakit ng magulang, ang magulang pa rin ang nagbibigay ng regalo sa mga bata dahil mahal natin sila. Diba? Kahit na itong batang to ay magugus ng pinggan, sige, bibili kita ng cellphone. Sa Pasko o sa birthday mo. Mga bata, ito para sa mga bata, kung sino man yung mga bata at saka yung mga isip bata. Kung kayo ay nakatanggap ng gift tuwing Pasko, hindi yan dahil kay Santa Claus. Tandaan po natin yan. Kundi dahil sa pagmamahal ng inyong mga magulang, na kahit na pasaway kayo, ay kaya nilang magtiis, mabigyan lang kayo ng kasiyahan.
Pero tandaan nyo na higit pa sa regalong inyong natatanggap tuwing Pasko o birthday nyo, ang kanilang mga payo at mga pagdisiplina. Ito ang higit ng mabuting regalo na maibibigay nila sa inyo. Sapagkat ito ang magiging gabay nyo sa inyong pagtanda upang magkaroon kayo ng mabuting pagkatao. Tandaan niyo yan, mga bata. No, wag lang puro gifts. No, yung mga disiplina, pagpapayo ng ating mga magulang, i-cherish nyo bilang isang napakahalagang regalo sa inyo na pakikinabangan nyo maging sa inyong pagtanda. Now, back to providence. There is a distinction between general providence and special providence. Ano yung general providence? Ito yung patuloy niyang maintenance sa lahat ng kanyang nilikha at ang special providence naman ay ang pambihirang pamamagitan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. So magkaiba yon. General providence para sa lahat ng kanyang nilikha. Special providence ay para lamang sa mga mananampalataya. Kaya para sa mga mananampalataya, mas tanggap natin ang anuman nangyayari sa atin. Ito may masama o mabuti dahil alam natin na higit na alam ng Diyos ang mabuti para sa kanyang mga tupa o para sa mga mananampalataya. We can read Romans 8:28, but alam niyo na yan. Lahat ng nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya ay may purpose. Kahit pa ito ay bunga ng ating mga pagsuway. No, kung tayo ay sumusuway at hindi sumusunod, may purpose pa rin yan. Maaaring hinahayaan ng Diyos yan kasi sovereign siya eh. No? O yung sa ating mga pagsunod, hindi naman tayo makakasunod kung hindi dahil din sa Kanya. Mabuti pa rin ang adhikain ng Diyos sa mga ito. We can be disciplined dahil sa ating mga pagsuway, and that is for our good na layunin ng Diyos sa atin. Now, tignan natin ang ating main text. So, ngayon lang tayo papasok dun sa ating main text. Santiago 4:13-17. 13. Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabing, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng isang taon, nagnenegosyo, at kikita ng malaki. Dito makikita natin ang pagmalaki ng mga taong nagsasabi nito. Bakit? Dahil verse 14, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Diba? Plano ka ng plano. Hindi mo naman alam kung mabuhay ka pa bukas. Dito sa ating lugar, nakaraniwan na may fog, o may, paano ba ito, pronounce yung fog, gano'n. Alam natin na madali itong maglaho. Di ba nakikita natin ng pag dyan, yung hamog. Mamayang konti, wala na. Diba? At ganun ang buhay, parang usok. Parang hamog. Kay bilis maglaho. Sa katotohanan, ito ang dapat nating isaisip. Verse 15, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang ating gagawin. Ito'y nagpapakita ng lubos sa pagtitiwala sa Diyos sa anumang ating ginagawa. May gagawin kang isang bagay o plano ng pamilya, nararapat tayo ipagkatiwala sa kalooban ng Diyos. Kaya every time we pray, ang ending natin, in the name of Jesus. Diba? Bakit ba in the name of Jesus? Sa pangalan ni Jesus, hindi ibig sabihin na pagka ginagamit natin ang pangalan ni Jesus ay lahat na ng gugustuhin natin ay ating makakamit. No, katulad ng ginagawa ng iba. No, in Jesus' name. Diba? In Jesus' name, I claim it. I'll be rich. I'll be healed. No? In Jesus' name, I claim na mapapasakin ito at iyon. Diba? Yun ang kanilang pagkaakala na pag sinabi mong in Jesus' name, para bang ito ay isang salita na may kapangyarihan na pag sinabi mo sa isang bagay, mangyayari. Iwas po tayo sa mga ganyang practice, but instead,
In Jesus' name, meaning ipailalim natin sa kalooban ng Diyos ang kapasyahan kung ating makakamit o hindi ang mga bagay na ating ipinapanalangin. No? Hindi yung in Jesus' name tayo ng in Jesus' name, tiniisip na kahit mali ang ating mga motibo. Di ba sabi sa James, kaya hindi kayo tumatanggap ng mga bagay na ipinapanalangin nyo kasi mali ang inyong mga motibo. Pero marami po ang ganito ang akala na kapag ginamit ang pangalan ng Panginoong Hesus, mangyayari ang kanilang gusto. Verse 16, ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagmayayabang ay masama. Ito yung pride, pagmamalaki at pagyayabang. Maraming churches sa ngayon na ito ang nagpapadami sa kanilang members. No? Dumadami sila because of this. Feeling blessed dahil meron magarang sasakyan, magarang bahay, malaking bahay, negosyo, posisyon, at kung ano pang pwede nilang ipagmalaki sa mundo. Kaya anong sabi ng Bible patungkol dito? Romans 8:5-8. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Yung mga tao na bagamat nasa loob ng simbahan, bagamat sinasabi nila na sila ay mananampalataya, pero ang kanilang puso ay nandun sa mga makalamang bagay. Ang sabi ng Bible, sabi ng Romans 8, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. So mag-iingat po tayo kung ang ating mga puso ay nakapokus lamang o nakatuon lamang sa mga bagay sa mundong ito. Ang sabi ng Bible, those who live according to the flesh. Ito po yung mga taong hindi pinananahanan ng banal na spirito. Kaya bagamat ikaw ay nasa isang church, no? At ang iyong dahilan kung bakit ka nandoon dahil sa mga bagay lamang na iyong natatama sa buhay na ito, matakot po tayo. Ang laman ba ng ating mga pag-iisip at puso ay pawang mga bagay lamang sa mundong ito. Again and again, hindi po natin itinuturo na masama ang mga bagay na yan. Pero kung kaya ka sumasama sa isang church, kaya ka naging Kristiyano, kung Kristiyano mang matatawag ang mga ito, ay dahil lamang sa ibinibigay ng mundong ito sa iyo, ang sabi ng Bible, Corinthians 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo na o tayo ang pinakakawawang sa lahat ng tao. Bagamat ang verse na ito ay patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, makikita rin natin na ang hangarin ng Diyos sa atin na hindi lamang para sa mundong ito. Verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. With this verse, makita natin ang principle na ito. Inosente ka sa batas kaya hindi pwedeng hulihin o makulong. Pwede bang panagutin yung mga lumalabag na inosente sa batas? No? Sabihin mo pag nahuli ka, hindi ko naman alam na bawal pala dyan. Tumawid ka sa isang kalsada kahit walang sign na bawal tumawid, hindi ko naman po alam na bawal dyan. Naalala ko tuloy noon na doon sa Miman Trade sa Makati, tumawid ako doon sa isang yung tunnel doon. Na pagdating sa dulo, hinuli ako. Pinagmumulta ako ng 200. Sabi ko wala namang karatula doon sa hindi, bawal nga bakit nyo kasi nilalagay dyan sa dulo yung karatula? Kaya hindi rin ako nagbigay kasi sabi ko ginagawa nyo yung trap yan para pag may pasok huli. So, hanggang sa pinalibutan ako ng maraming kasama nila at inakbayan ko na yung pinaka-boss nila. Sorry boss, pasensya na. So ulitin hindi ko na gagawin. Ang dami na. Sabi ni AI, si AI, no people who are innocent in the law cannot be punished because the presumption of innocence. It is a legal principle that requires the prosecution to prove the guilty of the accused beyond a reasonable doubt.
The presumption of innocence means that everyone accused of a crime is considered innocent until proven guilty. The prosecution has the burden to prove that must present compelling evidence to a judge or jury. In the prosecution failed to prove the charges, the accused is acquitted. Napakahirap magbasa ng English. Buti na lang kahit paano, naiintindihan ko. Sa batas ng tao, kailangan na mapatunayang nagkasala nga bago maparusahan, di ba? Sa ating mga batas, kailangan patunayan mo muna, nagkasala ba talaga? Kung hindi, hindi natin ma-accuse o pwedeng ikulong. Kaya nire-recite din yung batas na nilabag bago i-declare na guilty of charge ang isang tao, di ba? According to article ganito. Di ba? Nire-recite pa rin bago sabihin na guilty ang isang tao at pwedeng ang makulong. Pero sino ang mapagtatago ng kasalanan sa atin, sa Diyos? In Romans 3:20, Paul said that through the law comes knowledge of sin. Romans 4:15 adds, where there is no law, neither is there violation. Romans 5:13 reveals that sin is not imputed when there is no law. Now, tingnan natin. Now, parang tama nga yung sinasabi ng binasa natin kanina. Sinabi ni AI. Pero alam natin na bago pa ibigay ng Diyos ang law kay Moses, ay sa una pa lang may batas na ang Diyos sa unang mga tao. Genesis 2:17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Batas na ito sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, at dahil sa pagsuway na ito, nagbunga ng sari-saring pagsuway sa tao ang lahat ng ito ay at lahat ng ito ay nakapailalim sa hustisya ng Diyos, because God is holy God. Romans 1:19-21, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil na inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag na o naipapahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang madadahilan. Lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ng tao ay kapangyarihan na walang hanggan kapangyarihan ng Diyos, kaya wala tayong maidadahilan pa. Ang sino man na hindi niya kikilalanin ng Diyos ay walang maidadahilan kung bakit ayaw niyang kilalanin ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Pero bagamat ganun nga ay marami pa ring ayaw kumilala sa Diyos. Because man loves darkness instead of light. John 3:19, which states, and this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So hindi talaga dahil wala namang utos. Ang totoo, dahil ayaw talaga nila doon sa mga tama, doon sa mga kalooban ng Diyos. Kaya mas minamahal nila ang kadiliman. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginawa, nagkakasala siya ayon sa verse 17 ng ating text. No, alam mo yung dapat, alam mo yung tama, hindi mo ginawa, pagkakasala pa rin yun. Ang akala natin na pagkakasala yung masama lang na ating ginawa, pero kung hindi natin ginagawa, yung alam nating tama, ang sabi ng Bible, nagkakasala pa rin tayo. Sasabihin ba natin na hindi ko alam ang mabuti, kaya kung hindi ko ito gagawin, ay hindi na ako guilty? No, mayroon ba tao na hindi alam ang mabuti? Kaya kung hindi natin alam ang mabuti, lahat na tayo, ang gawa natin ay may masama. Lucas 6:31-33,
Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Kung ang mamahalin ninyo ay yun lang mga nagmamahal sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Kahit ang mga makasalanan ay nagmamahal sa kanila, ano ang mapapala ninyo kung gagawa kayo ng mabuti doon lamang sa gagawa sa inyo ng mabuti? Ganon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung alam mo ang mabuti para sa iyong sarili na hindi mo ginagawa sa iyong kapwa, nagkakasala ka. Base po dun sa verse 17. Now, sa ating pong conclusion, anong mahalagang bagay na itinuturo nito sa atin? Yung ating binasang mga text, yung sa James 4:13 to 17. Anong itinuturo nito sa atin? Life is short, no? Walang kasiguruhan. Imbis na gamitin natin para sa pagmamataas, pagyayabang, pananakit ng ating kapwa, paninirampuri, panlalait o namang paggawa ng masama sa kanila, sikapin natin na ang kabutihan ang ipakita natin sa kanila. Life is short eh. Di ba gagamitin po ba sa masama? Ang iksi-iksi na nga ng buhay. No? Ang ating bawat kapatid sa church, instead na puro tayo puna, puro tayo reklamo, samaan ng loob, pagpapataasan, at paghahangad ng posisyon na wala naman talagang posisyon na hahangarin sa isang church. No? Ang church na ito, nakikita niyo naman ang ating mga pastor, naglalampas, o hahangarin mo ba yung posisyon sa iyo na ang map? Diba? Diba? Ang ating mga members, ang ating bawat isa ay ganun ang ginagawa. Sa iglesia, walang mataas na posisyon. Lahat, servant. Si Christ lang ang mataas. Si Christ lang ang ating kinikilalang leader. Sabi sa 1 Corinthians 10:24, huwag lamang ang inyong sarili o huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Philippians 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa pagkahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo. Jesus ang pananaw ninyo. Sikapin natin na magpahalaga sa kapakanan ng ating mga kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Magulang man yan, anak, kapatid, kapatiran sa church. Kaya nga sinulat ni Paul sa Corinthian Church ang patungkol sa pag-ibig dahil sa kaguluhan na nangyayari sa kanilang sa iglesia ng Corinto dahil nagpapagalingan sila. No, nagpapagalingan sila ng gifts, ng spiritual gifts, nagpapataasan. No? Sabi sa Corinthians 13:4-8, at ito po ay mahalagang marinig din natin, kaya ako inilagay, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, mapagmataas, hindi bastos ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng masama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matega, laging nagtitiwala, laging may pag-asa. At tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natututunan. Ganon din ang pagpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang paglago sa pagkilala at pananampalataya kay Jesus ay paglago din ng ating pag-unawa upang mabago ang ating pagkatao. Upang kung magkagayon ay maging maayos tayo sa pakikitungo sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya o sa ating iglesia. Hindi na tayo madaling mag-react, no? Kung tayo ay nasasalin yung ating mga ego. Kung may nagagawa man sila o nasabing
naka-offend sa atin, hindi na tayo madaling react. Hindi na tayo tulad dati na parang aso, no, na kapag inagawan ng buto sa bibig ay mangangagat. Hindi na rin tulad ng isang ahas na kapag ka naapakan ay manunuklaw agad. Dahil nasa sa atin na si Kristo, ang ipinakita nating halimbawa ay mga halimbawang ipinamumuhay ni Kristo. Yan ang dapat nating ipakita na siyang ating ding sinusundan. Pero ganun pa man, alam natin na tayo ay nasa katawang lupang pa rin ito na nagkakasala. At nandun pa rin ang pagiging makasarili. Nandun pa rin ang pagiging mapagpaimbabaw. Ayaw pa lamang, madaling masaktan, madaling may threaten at may tendency na laging rumesback. No? Hindi naman natin sinasabi, o sige, gawin niyo yan kasi ito maganda. Pero ang reality talagang mahirap mahina tayo. No, madaling ma-open, madaling magtampo. Madaling magalit, sumama ng loob. Pero ganoon pa man sa mga bagay, sa mga tunay na mananampalataya na nagkakamaliman at nagpapakita man ng mga masasamang pag-ugali, may banal na espiritu na gagabi sa atin upang ipakita sa atin ang ating mga pagkakamali, upang dalhin din tayo sa pagsisisi at reconciliation sa ating nasaktan o nagawan ng pagkakamali. Hindi tayo nagmamatigas. Ito'y gawain ng mga walang espiritu ng Diyos sa kanila at maaaring mga kapatid na bago pa lamang mananampalataya. Kaya kung ang tingin natin sa ating mga sarili ay malaguna, ipakita natin ito sa pamamagitan ng pag-unawa, pagpakumbaba, pagmamahal pa rin sa ating kapwa. Sabi nga po kanina, I praise God sa church ng RCC. Na bagamat may leadership tayo, hindi naman pwedeng walang leadership, makikita natin ng mga leadership o mga leaders na handang magpakumbaba. No? Gumawa ng mga bagay na karamihan ng mga pastor, na matataas ang pastor ay hindi ginagawa. Para sa kanila, okay na yung kumakamay. No, tinitingala sila na parang nasa pedestal. Pero dito po sa RCC, ang ating mga leaders ay handang magpakumbaba, handang gumawa ng bagay para sa kapakanan ng lahat. No, para sa kapakanan ng marami. Hindi tayo perfect, hindi man tayo marami tulad ng ibang church. Pasalamatan at purihin natin ang Diyos sa kabila ng pagiging isang maliit na local church, ngunit ang layunin ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Habang tayo pinahihiram pa ng Diyos ng buhay, gamitin natin ito sa paggawa ng mabuti, paglilingkod sa iglesia at pagluwalhati sa Diyos. Sino ang nakakaalam kung gaano kahaba at tatagal pa ang buhay natin sa mundo? Kundi ang Diyos lamang. Sa katapusan, life is short, pero kung ang maiksing buhay na ito ay ginugugol natin sa pagluwalhati sa ating Diyos, ang maiksing buhay na ito ay may kasunod na buhay na walang hanggan. So maiksi man ang buhay mo. Kung ginagamit mo ito sa pagsunod, pagluwalhati sa Diyos, makakaasa ka na may kaduktong pa. Diba? At walang hanggan ang karuktong. Kung nabuhay ka dito, halimbawa 20 years old lang, o 45, o 50, or 60, namatay ka na kagad, pero may kasunod pa. Kung ang ating buhay ay ginugol natin sa pagsunod sa ating Diyos. Ngunit kahit paggaano kahaba ang ating buhay tumagal, let's say 150 years, no, kung meron ganon, pero hindi mo na ipaglingkod sa Diyos ang buhay mo, ang kasunod doon, walang hanggang kamatayan. Diba? Compare natin yung 150 years sa eternity. Insignificant yung 150 years kahit maratagal na yan. Eternity yung pagkukumparahan natin. Kaya yung 150 years mo hindi na makikita. I remember na nakakapanood ako ng video kung saan inaano nila yung mga size ng mga planets at saka mga stars. No, sa una makikita mo yung Earth, malaki. Pero afterwards, makikita mo, pag pinakita na yung malalaking star, wala na, hindi mo na makita yung Earth. Kaya ganun din.
Yung 150 years, o kung gaano man katagal ka na buhay sa mundo, kung hindi mo ito ginamit sa paglilingkod sa Diyos o pagluwalhati sa Diyos, ang kasunod dito ay nakakatakot. Ang buhay ni Pastor Jay umabot ng 45 years. 45 years nga ba? 44? 45. But we know, he is now enjoying the presence of the Lord dahil ginamit niya ito sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Mga ngaral 12:14, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao at tayo ay harap sa Diyos, mabuti man o masama ang ating ginawa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Ama sa iyong mga salita. Tunay nga Panginoon, napakaiksi ng buhay. Hindi namin alam kung kailan pa kami tatagal. Hindi namin alam kung sa paglabas namin sa iglesyang ito, buhay pa kami. Babawiin mo na ang aming mga buhay. Panginoon, maiksi man ang buhay, nais namin ipaglingkod namin ito sa iyo. Maiksi man ang buhay, nais namin gugulin ito sa pagluwalhati sa iyo. Gamitin para sa pagdakila sa iyo. Kaya tulungan mo kayong Panginoon na kami ay mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. At kung sino man po ang mga tao dito na hindi pa nagkakaroon ng lubos na pagkilala sa inyo, makita nila, Panginoon, ang kaiksian ng buhay, na ang kanilang buhay ay hindi sigurado kung kailan mo babawiin. At makita nila ang pangangailangan nila sa inyo. Makita nila ang kanilang karupukan, ang kanilang mga kasalanan, na kung hindi magsisisi at kikilala sa iyo ay darating sa kamatayang walang hanggan. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa mga tao sa iloob ng iglesyang ito na wala pang lubos na pagkaunawa sa iyo. Tulungan po sila. Kausapin mo sila, Panginoon. At sila man ay, Panginoon, magkaroon ng kamalayan upang tumugon sa iyo, upang hangarin ng pagliligtas mo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat sa mensahe mo, Deacon XC. Familiar po tayo sa kanta na Let Every Heart Prepare Him Room. Diba? So, maiksi po ang buhay. Life is short, and if today you have heard the Lord speaking to you through His Word, the verses that we have read, then prepare Him room. It's one of the best time to ponder on the mercies of God, especially that's Christmas time. We are pondering on the birth of the Lord Jesus Christ. Prepare Him room. And for us Christians already, it's time to examine our very own lives and prepare Him room as well. Okay? So tayo po'y tumayo at samahan niyo po o sa pag-awit ng, yun na nga po, prepare Him room. Now unfold. See the star shine on the virgin foretold. See the angels light the sky, open sound on the newborn's cry. Swing side you ancient gates,
were longing to see. The darkness of blazing light, the hungry, the words of life. His kingdom now is near, for those with ears to hear. Prepare him room, prepare him room. Let the King of glory enter in. Prepare him room. Prepare him room. Prepare him room. Let the King of glory enter in. Oh, our hearts as busy as Bethlehem, hear him not, but say there's no room in the inn. Through the cradle, cross, and grave, see the love of God displayed. Now is risen and he reigns. Praise the name above all names. Prepare him room. Prepare him room. Let the King of glory enter in. Prepare him room. Prepare him room. Let the King of glory enter in. Amen. Tawagin ko po si Olive. Prayer for the offering. Ako na po. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe ng pagpapaalala na ang buhay ay napakaiksi. At sana ay turuan nyo kami na magamit namin ito para sa inyo pong kalwalatian. Sa paglilingkod po sa inyo, sa pamamagitan po ng aming paglilingkod sa iglesia, paglilingkod sa aming kapwa, paglilingkod, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong ebanghelyo. Nihiling namin na patuloy nyo kaming samahan, Panginoon, at patuloy naming siyasatin na aming mga sarili. At kung may mga bagay-bagay doon na hindi kaaya-aya sa inyo, lalo mga kasalanan, kung may patawarin ninyo, linisin ninyo, at tulungan nyo kami na sa halip ay gamitin ang aming mga buhay para sa paglilingkod sa inyo. Salamat din, Lord, sa lahat po ng kaloob ngayong umagang ito, itong linggong ito. Gamitin po ninyo ito, Panginoon, para sa aming pong iglesia, sa lahat po ng gawain na meron kami. Higit dito ang aming pong gawain sa pagpapahayag ng inyong pong ebanghelyo. At sa aming patuloy po na dadaos ng aming pong mga Sunday services, magamit niyo po lahat ng mga resources na ito para may pagpatuloy lamang ang gawain na ito ng pagpapahayag ng inyong katotohanan. Hindi lamang po sa aming iglesia, kundi maging sa aming pong mga naabot sa pamagitan ng aming Facebook Live. Lord God, do bless each and every one, even those who have given and those who are still seeking to get sources of income or livelihood or jobs. May you bless them as well and grant them your direction. Nang sa ganun, Panginoon, as you bless them at kung magkaroon man sila, Lord, ng pagkukunan po ng pagkakakitaan, they will use it for the kingdom works. They will use it for the works of the church that you have entrusted to us. May you bless us, Lord God, and each and every one, even as we celebrate your birth. May it always be a daily pondering on your goodness that you have given us your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, because you loved us and you want to save us for your glory. We give you praise and thanks in Jesus' name. Amen. Salamat po si Pastor Mike for the benediction.
Before we go to our benediction, kanina tumawa si Brother Exie. So naalala ko tuloy si Sarah sa Old Testament. Alam niyo ba yung kwento doon? Because Sarah laughed. Kasi may pinangako ang Diyos na even in her old age, ay bibigyan siya ng anak. So tumawa si Sarah. So, hindi naman tayo tumatawa dahil baka bigyan rin ng anak si Exie. Magkaroon ng kapatid yung mga anak ni Exie. Hindi po yun, kundi because you laugh. Sabi nga ni God kay Sarah, next year, you will see the glory of God. So, true enough, nagkaroon nga ng anak si Sarah. So, next year is just around the corner, Brother Exie. So, mandahanda ka sa iyong pag-prepare sa Book of James. So, kidding aside, nakaka-bless na ang salita talaga ng Diyos kapag binabato at nababasa mo, naririnig mo. If you really are a believer in the Lord, talagang tatama eh. Okay? Unless of course you're not a believer, di baliwala sa iyo yan. Sabihin, tatalbog lang. Pero if you're a believer, then indeed, talagang may gagawin ang salita ng Diyos sa inyo. And yung panawagan na, sabi nga, life is short. Hindi tayo yung, kumbaga, may hawak sa buhay natin. And you may be coming here every Sunday thinking na, yung nga nabanggit ni Brother Exie, you're coming here for the wrong reasons. God can change that, ano? Kasi kung talagang hinirang ka ng Diyos, talagang dadapa o luluhod ka balang araw. Pero sana wag nang hintayin na dumating pa yung mahabang panahon na yun. Kung naririnig mo nga, sabi nga sa Hebrews, if you hear His voice, do not harden your hearts. Okay. Sabihin na it's the day of salvation. Yung kaligtasang spiritual ay wag po nating babaliwalain. If you are thinking na gusto mo pang yumaman, gusto mo pang magkaroon ng limpak-limpak na ari-arian o talagang magagarang bahay o malaking lupain or yung bang hindi mo pa parang gusto mo pang ma-achieve yung mga bagay-bagay. Wala namang masama doon that you want that, no? But make sure that Christ is at the center of it. Kasi kung makalupa lang o makalaman lang, sayang lang kasi ang kahihinatnan niyan ay walang hanggang kapahamakan o kaparusahan. Kaya I hope and pray that as we come here, gathering every Sunday, though we may be laughing at times, joking around, but when it comes to God's Word, we have to be serious with it. Hindi po minamaliit ito. Kung nakita niyo po si Pastor Jay kung paano siya mangaral ng mga huling linggo at buwan, lagi siyang naluluhaw, naiiyak. Hindi siya naluluhaw, naiiyak dahil malapit na siyang kunin ng Panginoon dahil may sakit siya. Naluluha siya kasi ang kanyang nakikita is beyond that. Yung mga kaluluwa na nakarinig sa mga mensahe na siya ang ginamit, nagmamatigas pa rin. Hindi pa rin nagbabago, ayaw pa rin iwanan ang kanilang mga kasalanan. Nagpapatuloy sa kamunduhan at karumihan. Yun ang mas iniiyak ni Pastor Jay. More than anything else. Yes, I know he was concerned about his health, about his family, but he was concerned more about souls, mga kaluluwa. Na kung wala si Kristo sa inyo, ay sayang lang ang pinupunta nyo rito kada linggo. O kayo na mga nanonood sa aming Facebook Live ngayon.
I hope and pray na itong pagpano ng ating buting pastor ay siyang maging hudyat para tayo ngayon ay magbago, magpakatino at magpagamit para sa kaharian ng Diyos. At kung yan ang mangyayari, then ibig sabihin nga yung paggamit ng Panginoon kay Pastor J ay talagang kumbaga may saysay. Okay? So yun po. Sino po magdadaos ng kanilang kaarawan ngayong linggo? Besides si AJ. Si AJ, yung aking anak, ay birthday niya ngayon kaya hindi nagpakita. Andiyan ba si AJ? Sa labas si AJ? Andyan. Sino? Si Melissa Leproso. Oh. Si Helen. Ay, andiyan ba si Helen? Ay. Oh, yun. Si Helen. Helen. Ngayon din. Si Sister Helen, ngayon din. Uy, kasabayan ng anak ko. Oo. Yung 20, oo. Oo, so, ayan. Sino pa? Meron pang iba? So, si AJ, si Nanay Ninita, si Helen, si Jesus. Okay. Sige. So, meron pa? Wala na. Okay. Mga kinasal ng Christmas season. Meron ba? Wala. So, karamihan mga June kinakasal. Okay, sige tayo manalangin. Aming Diyos na banal, pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat sa aming mga kapatid sa Panginoon na nagdiwang o magdiriwang ng kanilang kaarawan, Panginoon. Si Melissa, si Nanay Ninita, si Helen, at si AJ, aking anak. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. Salamat, Lord, sa binigay niyong isang taon muli na kanilang sana'y gunitain. Hindi lang po yung kanilang kapanganakan, kundi yung kapanganakan ninyo, at hindi lang yung kapanganakan ninyo, kundi yung ginawa ninyo. Kung bakit kayo naparito sa lupa, ay para magtungo sa krus ng Kalbaryo, para ibuwis ang inyong buhay para sa kanila. At yung mga iba, mga aring nanunood at hindi pa sila mananampalataya, na aksidente lang na napanood nila or napapanood nila ang aming iglesia sa araw na ito at kaarawan nila, inyo po rin silang kilusan o Diyos na sila mismo ay makasumpong sa inyong ebanghelyo at makakilala sa inyo. Sa aming mga kapatid na ito, inyo po silang gamitin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ang kanilang buhay ay maging testimonya ng inyong pagpapala, Panginoon, hindi lang po sa physical, Panginoon, kundi sa spiritual, na inyo po silang bibiyayaan pa lalo at gagamitin para sa iyong kaharian. Maraming salamat, O Diyos. At sa aming pong paghihiwalay, ang benediction po ay aking babasahin lang po sa Book of Revelation, chapter 3, verse 20. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Okay? To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. And everybody say, Amen. Amen. So, good afternoon po sa inyong lahat. Our service is ended. May I now call on Brother Jerry for the praying for the food.